Nagbabalak ka ba na bumili ng sarili mong 3D printer? At iniisip mo ba kung anong 3D printer ang nababagay sa'yo? Kaya naman tapusin mo ang video na to para malaman mo kung anong mga 3D printer ang nababagay sa mga beginner. So simulan na natin ang topic. Mayroon dalawang 3D printer na available sa ating market, resin printer at FDM printer. Pero ano nga ba ang pinagkaiba ng dalawa? Ang FDM printer or Fuse Deposition Modeling ay gumagamit ng filament, at habang ang resin printer naman ay gumagamit ng resin liquid. Kung mapapansin nyo sa FDM printer, ang ating mga filament ay tumutugon papunta sa mga cable, papunta naman sa ating extruder. At pagdating nito sa extruder ay meron tayong hot ends na lulusawin ang ating filament. Sa ating resin printer, ito ay gumagamit ng UV sensitive resin liquid na naku-cure naman every time na umiilaw ang UV light sa loob ng ating 3D printer. O diba? Malaki ang pinagkaiba ng dalawa pagdating sa materyales at pagdating sa paggawa ng 3D model natin. Pero alin nga ba sa dalawang ito ang beginner friendly, mga lods? Karaniwan sa sinasabi ng iba ay mas beginner friendly ang mga FDM printer. Dahil pagkatapos mo nang mag-print ay huhugutin mo na lang ang mga printed object sa ating build plate at aalisin ang mga support sa ating object. Hindi gaya sa resin printer na pagkatapos mong mag-print ay aalisin mo pa ang printed object sa build plate, huhugasan na ito gamit ang alcohol, aalisin ang mga support, at ang panghuli ay i-cure mo ito gamit ang UV lights. Medyo toxic ang paggamit ng resin printer, mga lodi, dahil ma-expose ka sa mga amoy ng resin, lalong lalo na pag naghahalo na ang resin at alcohol. At ito nga ang isa sa pinakaayaw kong maamoy, sapagkat sobrang nakakahilam dahil sa lakas ng amoy nito. Kaya naman, pag naka-resin printer ka ay kailangan mong gumamit ng respiratory mask. At yan ang dahilan kung bakit nila nasabing mas beginner friendly ang FDM printer. Pero sa kaso ko, mas nauna kasi akong gumamit ng resin printer bago ako gumamit ng FDM printer, mga lodi. Kaya sa madaling salita ay nilaktawan ko nga ang pagiging newbie. Dahil nga mas napamilyarize nga ako dito sa paggamit ng resin printer. At masasabi ko nga hindi siya pang beginner friendly. Dahil sa resin printer ay meron tayong mga dapat alagaan at sobrang pag-iingatan natin na masira ito. At yan ang ating LCD. Ang LCD screen na to ay ang humaharang sa UV lights at nagbibigay ng shape sa ating 3D model. At talaga masasabi kong masakit sa bulsa ang masiraan na to. Lalong lalo na pag 12K resolution ang screen na gamit mo, mga lods. Dahil nga kung hindi ka masyadong pamilyar sa paggamit na ito, ay masisira mo to agad. At yan nga ang isa sa mga ituturo ko sa inyo sa mga susunod na video i-upload ko. Kung paano natin maiiwasan ang pagkasira ng LCD screen ng ating mga resin printer. Pero bakit nga ba pinipili ng iba na mag-resin printer? Kahit na pwede ka naman makapag multicolor dito sa paggamit ng FDM printer, diba? Sa resin printer kasi ay sobrang smooth ang pagkagagawa at hindi mo talaga pwedeng ma-compare ang gawa ng FDM printer dito. Pero meron pa naman ibang paraan para makahabol ng konti ang FDM printer natin sa paggawa ng model. At ito nga ang pagpapalit ng ating nozzle size. Karaniwan na makikita natin sa ating FDM printer ang 0.4 na size ng nozzle. Para naman ma-enhance ang paggawa nito ng ating 3D model is kailangan mong mag-upgrade ng 0.2 na nozzle size para mas maging smooth ang gawa niya. Pero talagang hindi talaga hahabol, mga lods. Kaya laging tatandaan na bawat printer ay may advantage at disadvantage. At nakadepende yan sa pangangailangan mo. At kung interesado ka sa mga video na gaya na to, mag-subscribe ka na sa ating channel. At huwag kalimutan na pindutin ang bell icon para manatiling updated sa mga videong i-upload ko. Hep hep hep, meron pa nga palang pahabol, mga lodi. Meron nga pala tayong mga model na in-upload sa site ng Cult 3D. At ang ilan dito ay libre nyo nga lang madadownload, mga lods. Kaya naman kung interesado ka ay maaari mo nang i-scan ang QR code dito sa video.